sa lahat, ang title ng video ito ay alisin mo lahat ang strongholds sa isip mo. So, gusto kong sabihin sa inyo the reason bakit nagsha-share ako mga testimonies ko. Una, yung sa mga lalaki. Bakit parating nagsha-share ako ng merong lalaki na bully sa akin or natrato akong masama. Okay? At number 2 is yung mga babae, paanong maging virtuous, godly women sa Bible, na-inspire ko sila. Kasi si Jesus Christ, di ba, anong nagpa-preach niya? Sinong kalaban niya? Ang mga strongholds sa isip ng mga tao. Di naman tao ang kalaban niya, yung mga ganun views, yung teachings na natatak sa utak ng mga tao. At sino naturo yun? Mga Pharisees. Sino ang mga Pharisees? Mga teachers of the law, religious people, mga tatay, mga lalaki, mga babae, mga nanay. Lahat, yung culture, traditions natin sa mundo kontra sa kalooban ng Diyos na accept natin sa buhay natin. Hindi natin na nag-pray kay Father God or kay Jesus Christ and Holy Spirit, Mother God, na kalooban mo ba to? You see? Example lang, ha? Padre ng pamilya, very stronghold sa Filipino culture, right? That yung tatay, dapat siya ang ganun, the head of the house, yung family. And hindi lang lahat ng mga ibang like sa Japanese, Chinese, ganun din, di ba? Yung Asian world, that tatay is the head. And sa Bible din, di ba? Pero kalooban ba ng Diyos yun? Hindi. Kasi, di ba sabi ng Jesus Christ, dapat mag-submit tayo sa Lordship ni Jesus Christ. Siya ang tatay natin. Siya yung number 1 natin. Lahat tayo pantay-pantay. Walang mas mataas sa atin. Bakit? Sabihin ko lang sa inyo, bakit merong natalab sa isip natin na merong padre ng pamilya? Kasi, di ba when nahulog si Adam at Eve sa kasalanan nila, domino effect sa lahat ng mga lalaki. That naging prideful sila. Mabilis na maliitin ng mga tao due to yung pride. Di ba sabi o Jesus Christ, kung gusto mo pumasok sa langit, magkumbaba ka. Parang bata, submissive sa tatay at nanay mo. Anong madaming lalaki, di ba? I'm not saying lahat. I'm saying yung mga worldly, sinful lalaki. And most of them, sabi nila that believers sila, Christians, lots of pastors and pare, mukhang holy, righteous. Pero sabi ni Jesus Christ, sila ang maduming puso at isip. Dami nilang strongholds kontra sa kalooban ng Diyos. That's why nagpa-preach ako to, yung katotohanan, para magising ang mga Pilipino sa katotohanan. Para sana magsisi kayo, alisin nyo ang strongholds. Kasi hindi ka papasok sa langit kung parating yung strongholds na tatak, parang tattoo sa isip mo. You see, namatay si Jesus Christ para sa iyo. He made the way. Pero, choice pa rin natin kung maglalakad tayo sa path of righteousness papunta sa langit. Hindi yung sabi sa simbahan na sabi natin, ay, si Jesus Christ ang Panginoon natin, tagapagligtas, save na ako.
No matter anong mangyari sa buhay ko, save na ako, papasok na ako sa langit. Di ganun. Kailangan ka magsisi sa lahat ng kasalanan mo at gawin mo ang kalooban ng Diyos. Paano mo alam ang kalooban ng Diyos? Tanungin mo siya. Paano? Dapat meron kang relasyon sa Kanya. Maging hindi lang siyang Panginoon mo, pero best friend mo din siya. Usapin mo siya parati. Gusto mo pumasok sa langit, pero hindi mo naman kausapin si Jesus Christ? Tapos, when mamatay ka, sasabihin mo, Lord, andito ako, kilala kita, nagawa ko itong lahat. Diba sabi o Jesus Christ? Ang daming sasabihin, Lord, Lord, nagawa namin ito at nagawa na. Preach kami dito. And sabi ni Jesus Christ, hindi kita kilala. Kasi hindi mo nagawa ang kalooban ng Ama ko sa langit. Nagawa mo ang kalooban mo. Anong kalooban mo? Yung isip mo, yung akala mo kalooban ng Diyos, yung feelings mo, akala mo kalooban ng Diyos. Remember, yung puso natin, masama. Sabi ko sa Bible, don't follow your heart's desire. It's wicked. That's why nagpa-preach ako to. Hindi ako takot mamatay. Akala nyo, easy nang ang buhay ko? Ang daming mga taong gustong sa online, gustong patayin ako sa salita nila. Pero hindi ako takot mamatay. Hindi ko pa time yet. Ganun dapat na isip nyo. Hindi kayo takot mamatay kasi God is protecting you kung gawin mo ang kalooban ng Diyos. Dami din ng mga tao sa paligid ko, nabilitin ako, lalaki, babae. But, buhay pa ako, and I'm still well. Bakit? Kasi mayroong angels ako that God sends. Never got stabbed. Di ba sabi ko sa iyo, sa mga videos ko, muntik na ako nasagasa, pero what happened? Wala. God protected me. Andun siya, si Jesus Christ, nasa katabi ko, sa inside of me. That's why hindi ako takot mamatay. Kasi hindi ko pa time yet. That's what yung takot ni Satan, na merong mga followers, disciples of Jesus Christ, hindi matakot mamatay para kay Jesus Christ. Pero remember this, kung gawin mo ang kalooban ng Diyos, kailangan mag-expect ka ng persecution. Sa akin, ang daming mga family members ko, halos lahat, nag-ignore nila ako. Hindi nila pansin ako. Hindi nila ako usapin. Bakit? Kasi parating na sabi ko, yung hindi nang mahal ni Jesus Christ na sila at yung magsisi ka. You know why gusto ko sabihin yun sa mga tao, especially my family? Kasi mahal ko sila eh. Gusto ko pumasok sila sa langit eh. I'm willing to say that even kung ayaw nila sa akin, okay lang. Basta, nasabi ko ang katotohanan. Pero meron silang choice, free will. Ayaw nila, ang pwedeng gawin. Ganun din si Jesus Christ. Namatay siya para sa iyo. He made the way papunta sa langit. Pero, kailangan mo gawin ang homework mo din. Magsisi ka sa mga kasalanan mo, gawin mo ang kalooban ng Diyos, araw-araw yan. May improve ka sa buhay. Pero if paisi-isi ka, like okay, meron naman bukas. Walang bukas. Isipin nyo yun. Kasi bukas is not guaranteed. Now is the day of salvation. Now is the time to repent
sa mga kasalanan natin. Hindi mo alam kailan ang last day mo dito sa mundo. At make sure, kilala ka ni Jesus Christ. And sasabihin ko din sa inyo, bakit ang lakas loob ko na hindi ako takot mamatay? Kasi meron akong great encourager yung nasabi sa akin parating, kaya mo yan. Kasi kasama mo ako. Sino yun? Si Father God, si Jesus Christ, at si Holy Spirit, Mother God. Kung meron akong I fell into sin, sasabihin sa akin, okay, alam mo anong nagawa mong mali. O wag mo ulitin. Tandaan mo yon. O let's get up. Huwag kang mag-iyak. Halika na. Wala na tayong oras magmukmuk. And I keep moving. Kasi marathon to sa buhay natin. Ang dami natin pagsubok sa buhay. Test. Kailangan i-pass natin lahat yun para pumasok tayo sa langit. Ganun ang buhay. Hindi lang paisi-isi tayo, meron tayong trabaho, merong pera, going in, pwedeng pay bills, enjoy, vacation. Hindi ang buhay yung ganun. Magising na kayo. We're living in Noah's time. Malapit na darating si Jesus Christ. Ready ka ba? Ma-rapture ka ba? Mauiwan ka dito. So, sana you got encouraged dito sa message. At kung isa lang, at least isa lang ang taong na willing to go through yung nadaanan ko sa buhay, na persecute ako, pero gawin ko pa rin ang kalooban ng Diyos. Hindi ako nasusuko. Ayoko masuko. You know why then? Lahat ng pamilya ko andun na sa langit. Ako nang naiwan dito. So bakit matakot ako mamatay? You see? Sana na-inspire kayo. But always remember, when nagawin mo ang kalooban ng Diyos, merong kontra parati sa iyo. And that's good. Great is your reward sa langit. Huwag ka matakot. Temporary lang lahat to. Matatapos din ang lahat ng pagsubok sa buhay mo. And sa akin. So, please share this message para sana magising ang mga Pilipino sa katotohanan at ma-inspire, sundin ang path of righteousness ni Jesus Christ sa atin para pumasok tayo sa langit and kunin natin ang rewards. This is the end of the video. May Jesus Christ bless you.